Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper once again at nandito tayo ngayon sa Misamis Occidental. Dahil may katropa tayo dito na kaibigan natin at nagpasurvey ng kanyang private property na area. So ngayon, nagpasalamat kami dahil dito din na lugar ay kasama namin ang Team Turtle, no? Ating mga pare na mabait, Bansay. Okay, so ngayon kasama din natin ang Team Thunderbird. Bansay Team Thunderbird. Bansay! Maraming salamat, sir. Kasi sir sa kanyang trabaho. Okay? So bago tayo patuloy, shout out muna para diretso-diretso ating remapping session dahil nagpa-test dig na rin tayo eh. Shout out sa Team Kanaton, Bro Yani Eric Kuwaton. Bro Yani Eric, kumusta? Jubert Masambali, Oming Heraldis, kumusta kayo dyan bro? Lolo Ligtas, ating team leader, si Lolo Ligtas, team leader sa Team Kanaton at si Pedro Sakaon. So kumusta ang Team Kanaton dyan? So ingat kayo sa operation at we are praying for successful retrieval sooner. Then shout out kay brother Ziba SG, no? Vivid follower natin sa YouTube channel natin sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kumusta ang team dyan? Bro Ziba SG sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Okay? So ngayon buddies, we are very thankful dahil paminsan-minsan lang kami makapunta dito sa Miss Ok, no? Kasi napaka-positive ng area dito. Okay? So maraming salamat Team Turtle, then Team Thunderbird. Bansay! So ngayon buddies, ito sa likod namin, yan, may niyog dyan. Itong tinatawag natin na remarker o bagong marker. Okay. Okay, pansinin natin. Ganyan siya. No? Hindi to gawa ng hindi to gawa ng may-ari dito kasi monitored ang area nila eh. So gawa to ng mga tauhan ng mga retrieval company. So ibig sabihin nito remarker. Ayan, tingnan natin. Ibig sabihin nito in front, ginawang bibig, may mata, parang mukha ng tao na naka something here. Okay, so yun ang tinatawag na remarker, bagong marka ng mga retrieval companies, buddies. No? Hindi old markings, pero may old markings pa rin tayo dito. Okay, so galing dito, ito na yung tinatawag natin na fulcrum point, diretso sa dig site. Ayan, pag titignan ko yung dig site, alas 12 yan. So galing dito, hakbang lang tayo ng 3. 1, 2, 3. Okay. So, ibig sabihin dyan, 9 feet lang galing dyan. Then dito, may 9 feet din ang distansya ng dalawang given na stone. Itong tinatawag natin na triangulation with missing coordinate. Ibig sabihin, ang bato na yan, yan. Okay. So, galing dito So, may lock na siya eh. 1, 2, 3. Okay? 9. Doon naman tayo sa kabila. 1, 2, 3. 3 yards. Doon tayo sa dig site. 1, 2, 3. Diba? Perfect triangulation. So, ibig sabihin yan, equilateral. Kaya dyan ginawa nila ang remarking dahil yan ang available na puno, fruit-bearing trees ng niyog. Alam naman natin, doon sila mag-remarking sa mga fruit-bearing kasi hindi nga puputulin agad eh. Kasi mapakinabangan. Okay? So pagharapin sa natin alas 12 dyan, dig site dito, okay. Doon naman sa may konti lang discrepancies niya, 15 degrees, may triangular stone dyan. Tapos sa 2 o'clock, ayan, andun ang dalawang bato magkatabi. Ayan, distansya ng mga 40 meters. Okay, ayan. So ngayon dito buddies, itong pina-trench natin yan, hindi pa, nag-trenching pa eh, wala pang marker. Dito naman sa harap, east side, ayan. So dito na ito gagamit ng compass para makikita natin ang bench marker 90. Okay? Bago ka tatama sa Lansones na century, doon malayo yung sumalayo. Dadaan ka muna nitong nyog na may yan, yung nyog, yung may hak-hak na ginawang parang mushroom. Yan. Okay. So yan. So ngayon buddies, ito ang pinapakita natin dahil may possibility na hinugot ng isang marker dito for triangulation. Pero iniwan yung dalawa para kumpirmado na
dig site ito dito. Okay? Okay. So ngayon naman, galing dito sa niyog, norte tayo, sa south side ay sapa. Yan. Yan ang sapa. So sa south side. So ibig sabihin, reverse. Kasi dapat ang tubig nasa norte. Pagdating ng mga hapon dito, dyan ang sapa eh. So yan tinatawag natin sa yin-yang principle. Pwede natin ma-grab. Pwede natin ang south gawing norte. Okay? That's what we call the grabbing method. So ibig sabihin, yan na ang norte natin dahil dyan ang tubig, ang water element. Dito na sa south. Pero sa compass, dito ang norte. Dyan ang south. Okay? Para hindi kayo malilito. So sa ganitong setup, sinasadya nila yan para sa tinatawag natin na multiple deposit or scattered deposit within the area. So ito ngayon, ang napakasimpleng dig site. Trace natin sa 3 feet or 1 yard para makita ang tinatawag na hidden trail marker. Okay? So, puntahan natin ang isang niyog na tad-tad talaga. Ayan. Mag-ingat pag maraming niyog. Ito. Para makita niyo na may remarking talaga dito. Okay na yan ha? That is the remarking, meaning yan in front. Okay, ito pa pangalawa. Dito tayo. Pwede. Patuloy lang yan. Yan. Yan ang lock point para sa dig site sa west side. Ito sa east. No? Kaya may metal element saka may tad-tad na isa slash. East-west alignment. Okay. Pansin nyo ba this? Dito naman sa gilid, oh, ang distansya niyan ano lang 10. Mga 10 yards, no? Or 30 feet. Ito. So ngayon, ito bago lang, oh. Kahit tanungin mo pa may-ari, hindi sila nagawa nito. Ito ang tinatawag natin na fire element. Oh. Yan. Compass para makita. Alas 12. Okay, norte 360, baka-azimuth 180. Tubig, tapa. Okay? So galing dito. Okay. Dito sa remarking ha. Galing dito ay ano yung fire element? Code 9. 1, 2, 3. Yan. So, ibig sabihin, dig site. Another dig site na naman. Maliit lang to. Okay. 1, So, itong tinatawag na 2, fire element deposit. Okay. So, tingnan natin. Pabalik tayo, one step. May makikita tayong metal element formation na store. Yun, so, kahit mawala pa itong bato, o kahit mawala yung remarker, asan na mawala sila, mayroon talaga, yan o. Letter D ang formation nito. Okay, yan. Opening in front sa east. So, taga-west. Huwag mong galawin na taga-west. Bahay niya to eh. No? Yan. So, one step ahead. Yan. Dito tatama. Then, mag-perfect ka na 9 feet. Galing dyan sa fire element marker. Saka, ang kaharap mo naman, itong niyog na pinagtad ng remarker. Ayan. Asa ang remarker nito? Yan o. Yung mga horizontal slash. Ito lang. Yan. Yung mga horizontal. Yan. Pinagtad. Ang ibig sabihin yan, scattered deposit within the area. Okay. So, yun buddies. Na? So, sa remarking yan. Saka, pasalamat tayo kasi kahit nag-remarking sila, hindi sinisira ang yan o, mga coordinate markers. Yan. Ito sa east, ito sa west. Dito naman. Fire element, 159 pattern. Ito siya, tama. Okay. So ngayon, ito na ang secondary na tinatawag natin deposit galing dun sa remarker. So, ibig sabihin, ang Japanese company na nag-remarking dito ay may hawak na original map. Kaya natukoy nila ang mga dig site, then ginagamit na lang itong mga niyog na pinaglagyan ng kanilang mga bagong marka. Ha? So that is all buddies about remarking and remapping sa mga positive site sa buong area. Okay? So once again, this is Chris Sniper. Maraming salamat sa mga subscribers at viewers natin sa YouTube channel. Thank you Black Phantom. Doon ka muna. Okay? Salamat. So maraming salamat Black Phantom at Team Turtle. Bansay! Bansay! Okay.
So ito mga tropa natin dito sa Misamis Occidental. So we are very thankful. Papakita na lang natin yung isang marker. Okay, mayroon kaming sikretong ipapakita sa inyo. Yan, patuloy ang team natin dito, naghukay. Team Thunderbird. Team Thunderbird. Okay, dito tayo. Thunderbird. Okay. Team Turtle. Ito, sa Team Turtle ito, buddies. Pansinin nyo. Nakuha to sa 32 feet. 32 feet. O, tingnan nyo. Kasya lang sa palad, oh. Okay. Ibig sabihin yan, deposit undernet, underwater. Yan, oh. Metal element. Dadami na siya. So, water element. Itong sa gitna is item. Yan. Okay. Yan, kasya lang sa palad. So, itong yung nakuha sa 32 feet. So, ibig sabihin, this is a man-made hidden trail marker. So, ang pagpatuloy na lang para ma-retrieve ang buried target deposit. Sa kabila, oh, yan, no? Tingnan nyo, ordinary lang sa kabila. Saka, parang, kung matamaan mo siya ng bara, basag talaga. Pero yan sinasabi natin, pag magukay ay tingnan ang mga hidden trail marker dahil may meaning. Ayan, sino namang tao na makapagsabi na nature ito or natural. So this is what we call man-made marker. Yan, no? Ang gandang pagkagawa. So sa 32 feet sa Team Turtle operation. Okay, so ito lang buddies para ma-encourage ang ating mga katropa na mayroon talagang mga Japanese treasure dito sa Pilipinas at importante ay matrace natin saan na pinaglayan through remapping and proper procedure sa operation o sa retrieval project natin. Okay? Thank you Team Turtle sa mga markers. Okay. Bansay. So, once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Bansay Team Thunderbird! Balik ako sa mukha. Okay. Patuloy ang test digging natin, buddies. Sir, kumusta dyan sa work? Ingat. Ito yung remarker natin. Di ba? Napakaganda, no? Tingnan yung maigi, buddies. Yan. Parang naka-smile. So, yan ang tinatawag natin na remarker. Dahil ang lupa nito na almost 3 hectares, bro, no? Almost 3 hectares ay binabantayan. So, nagtaka sila bakit nandito ito. So, ibig sabihin, may mga nakapasok na mga ninja. So, ito. So, hopefully, we are praying for successful retrieval operation dito sa Team Thunderbird. Bansay Team Thunderbird! Bansay! Salamat! Konnichiwa, buddies! Ipagpatuloy muna natin ang ating vlogging tungkol sa test digging. No? Kasi kanina, in-explain ko ang remarking. No? Ito yung remarking, di ba? Yan. Parang nakangiti lang, no? Na mukha ng tao. Then, itong dig site natin, ito siya. Nasa west side tayo ng fulcrum point natin na Century 3, yung Lansones na Karaan. Okay. So ngayon, itong mga tropa natin sa Team Thunderbird, ayan, patuloy pang paghukay namin ha. Yan. Pero, may something unusual na kami nakuha na metal element. Okay. Kasi doon banda sa norte, yan yung puno, no? Sa norte, may mga glass doon na transparent sa kablo. Iba-vlog din namin yon, makikita nyo sa next video. Ito ngayon, metal element dahil nasa west side tayo. Expected ko nga pako ang makuha or any metal. Pero, kakaiba buddies. Ito. Black Phantom, paki-demo saan nakuha yung metal element. Yan. Ito yung metal element na nakuha. Okay. Oh. Yan. Kutsilyo talaga. Yan na. Okay. Sinong nakahukay? Sinong nakabundol nito kanina? Nadigger. Ito. Si bro. Okay. Thank you, bro. Okay. Oh, wow! Oh, actual. Good. Okay, ito na. Team Thunderbird. Thunderbird, Bansay. Nadagdagan pa. Ito siya, dyan. Ilagay mo sa, okay yan. Dyan nakuha yan. Tingnan nyo ha, kanina Carabao grass yan. So, siyempre, matigas. Oh, sige, ipakita yung paa na HTM. Diyan nakuha ang kutsilyo. Okay, almost equal siya. Sige, ang paa sa kutsilyo. Ganon sa kamay, bro.
Please, okay. Yan. Balik na rin mo. May sukat yan na 7 inches. Ayan. Ito, tapyas na ba ito na ginawang parang paa ha? Yan. Foot marker yan. Okay? Heart. Ito, heart. Ang heart. Ayan, ang heart. Heart marker. So, the same time, code 5. Under. Okay? So, itong kutsilyo, yan, almost equal siya. Bakit hindi tinaya or walang rust? Dahil stainless. So, tinitingnan namin buddies, wala talaga siyang tinatawag na trademark. Pero, magtaka ka, bakit andito sa ilalim? Dahil ginawang metal element hidden trail marker. Dito mismo sa dig site nakita. Ayan, may V-cut, may triangle. Yan, pointed. Ayan. V-cut. Ang ganda pagkagawa. Yan. Okay, saka ito ang pinaka Intindi. matindi. First time ko din nakapahukay ng ganitong hidden trail marker. Mostly ay pako, metal. Ito stainless talaga. So, ganyan na, nakabaloktot yan dito. Nahukay sa dig site na 1 foot na galing sa surface. Okay. So, yan ang resulta ng test digging natin dahil sa remapping. Saka, ito matindi. Ngayon lang. Pag-vlog namin. Pag-vlog namin. Okay, linisin natin. Dabs, pakilinis din, ibalik mo dito. Ang cutting niyan, V-cut pa rin. Ipapakita ko rin, ipapakita natin ha. Yan, tingnan. Walang bahay dito, buddies. Tsaka pag kutsilyo, bakit ibaon mo, di ba? Gamit yan eh. Okay, yan walang bahay. Kasi nasa suok tayo na area. Okay. So ngayon, bago lang, may tinatawag tayo na ceramics marker. Ito. Paintindi ko sa inyo ano ang meaning. Yan. Tingnan nyo, V-cut, di ba? Ang cutting niya naka letter V. Yan. Okay? So, ceramics. Pusti ito no? Pwede plato, pwede jar. Kasi basag na eh. Sa kabila, puti. Okay? Okay, dito, ang ukit niya blue. That means, the buried treasure is within the water level or underwater. Kasi nga, malapit tayo sa sapa. O, syempre, madali lang yan, no? Pag walang kuryente, generator lang, generator set, then submersible pump. Okay. So, ito. So, ibig sabihin, mayroon tayong foot marker, may heart marker, may code 5, then mayroon pa tayong metal element marker, at mayroon pa tayong ceramics marker na ginagamit sa color coding. So, that means, ang dig site natin ay 100% may buried treasure sa ilalim dahil may mga marker. Okay? So yun lang buddies, hopefully naintindihan nyo. And Bansay Team Thunderbird. Okay. Once again, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore. Then Bansay Team Thunderbird.